Ang nakaraan, nagalit ang mama ni Chantel dahil sa pagtanggi niya sa alok ng boyfriend na magpakasal sa kanya. Kaya naman pinalis na lamang ito sa kanilang pamamahay. Sumama ka na sa akin, miss, kaysa naman pakalat-kalat ka sa daan. Magiging ligtas pa ang buhay mo kasama ako. Talaga lang ha? Baka naman maging dilobyo ang buhay ko. Hindi, biro lang. Yung totoo, Mr. Brian. Maraming salamat at naging magaan ang pakiramdam ko sa iyo matapos kong nilabas ang saloobin ko kanina. Paano yan? Sasama ka sa akin sa bangketa. Doon ako nakatira eh. Ha? Ganun ba? Ikaw kasi, bakit mo naman binigay yung $100 sa mga kasamahan mo kanina? Na dapat sana ay para sa'yo iyon. Sandali lang, tawagan ko muna si Giselle kung pwede akong tumira sa kanila. Pero kung hindi talaga, mapipilitan akong sumama sa'yo. Hello, Giselle. It's me, Chantel. Oh, bakit friend? Napatawag ka? Kumusta ang okasyon niyo kahapon? Ni Brian, kumusta si Brian? Ayun nga Giselle eh. Pinagtapat ko sa kanila na hindi ako pumayag sa kanilang planong pagpakasal kay Roy. Pero ayun, nagalit si ma'am. Kaya ito, grounded ako ngayon. Makikiusap sana ako sa iyo kung pwede akong tumira sa inyo kahit ilang araw lang. Hay, naku friend. Pasensya ka na kung pwede lang sana pero alam mo naman kung gaano ka-stricto ang parents ko, hindi ba? Kung gusto mo dumito ka na lang sa salon matulog. Ay, naunawaan kita Giselle. Salamat na lang. Ganito na lang friend. Magpapadala na lang ako ng pera sa'yo. Naku Giselle, wag na. Maraming salamat sa kagandahang loob mo. Hindi ko rin matatanggap yan dahil pina-offline ni mama ang account ko. Sige na friend, ibaba ko muna ang tawag mo. Ano Chantel? Umayag na bang kaibigan mo? Wala rin Brian eh. Siguro nga, sasama na lang ako sa'yo. Tinanggal ni Brian ang suot nitong magandang kasuotan at nagsimula na silang maglakad. Miss Chantel, hindi ka ba talaga galit sa akin? Brian, bakit naman ako magagalit sa'yo? Ako ang naplano nitong lahat, kaya huwag kang mag-alala. Sa ilang minuto nilang paglalakad ay nakarating na sila sa isang lugar na hindi pamilyar sa dalaga. Teka lang Brian, dito ka na ba nakatira? Parang hindi naman to yung lugar kung saan tayo unang nagkita. Oo, dito talaga ako nakatira. Kahit maliit lang ang kwarto pero sobrang tahimik dito. Nagkataon lang kasi na naroon ako dahil tinulungan ko sila na magtahi na lang mga damit. Naku, isa ka palang matulungin sa kapwa Brian. Kahit na kapos ka rin sa buhay, pinilit mong tumulong. Oo siya, narito na tayo sa maliit kong kwarto. Diyan ka na sa kama. Dito na ako sa sahig. At kung gusto mo namang maligo, walang problema dahil meron namang comfort room dito. Ganun ba? Kahit maliit ang kwartong ito? Para siyang isang maliit na apartment. Sa'yo ba talaga ang kwartong ito? Hindi ah. Alam mo kasi may kilala ako. Ang sabi niya pwede ko daw itong gamitin habang hindi pa niya ito kailangan. Paano yung kuryente mo? Sino ang nagbabayad? Ako ang nagbabayad doon. Minsan kasi kapag merong nagpapatahi sa akin, binibigyan ako ng pera, pambayad sa kuryente at pagkain ko. Talaga Brian? Kapag iniisip ko parang mahirap yata yun ah. Pero alam mo, gusto kong maranasan kung paano gawin iyon. Simpleng trabaho, wala kang amo. Chantel, magpahinga ka na. Kukunin ko lang yung mga damit na i-repair ko. Samahan na kita Brian. Nakakahiya naman sa'yo. No. Magpahinga ka na lamang Chantel. Ako na ang bahala sa lahat. Lumabas muna itong si Brian samantalang nagpahinga naman itong si Chantel. Napansin niyang kakaiba ang kwarto na ito dahil sobrang linis at organized ang mga kasuotan. Mahalata mong hindi po lobby ang nakatira dito. Hello, Mr. Green. Mabuti naman po at napatawag kayo. Kailan ba ang balik niyo dito sa mansyon? Lagi kayong hinahanap ng media eh. Baron, hindi bang sabi ko sa iyo gusto ko munang mapag-isa? Maging tahimik ang lugar ko. Hayaan mo silang maghintay sa akin. Yung kumpanya, kumusta? Ayun Mr. Green, gaya ng sabi mo, nabili na natin yung Wonjo Hotel. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, dating gawi. Walang nakalam na eh. Mabuti naman kung ganun. Baron, alam mo, dating gawi ito ha. Walang ibang makalam dito. Siya nga pala,
Bumili ka ng mga damit ng babae kahit ilan. Meron lang akong regaluhan. Sige Mr. Green, masunod po. Ilang minuto lang ang nakalipas, may isang sasakyan ang huminto sa kwarto kung saan ay kasalukuyang natutulog itong si Chantel. Ngunit dahil sa nabulabog ito, kaya naman ay nagising na lamang. Kuya, para kanino ang mga pagkain at damit na ito? Baka naliligaw lang po kayo. Dito ba nakatira si Brian? Oo, dito nga pero wala siya ngayon dito. Pakisabi na lang ma'am na pinadala namin dito galing sa kanyang kaibigan. Kung ayos lamang sa'yo, pwede bang pirmahan nyo ito para matanggap nyo na? Sige kuya, akin na ang papel. Ma'am, boyfriend mo ba kayo ni Sir Brian? No, kaibigan niya lang ako. Ang totoo, tinulungan niya ako. At pansamantalang nakatira ako dito. Ganun ba ma'am? Akala ko kasi girlfriend kayo ni Mr. Brian. Ang ganda nyo kasi. Paano ma'am? Alis na po kami. Nakita ni Chantel ang mga box na nakalagay ang mga pangalan to Brian and Chantel. Binuksan ng dalaga ang box na para sa kanya. Laking gulat nito dahil puro mga damit at pampaganda ang nasa loob nito, samantalang ang iba naman ay puno ng mga pagkain. Dito na natataka itong si Chantel kung bakit napakarami mga damit ang ibinigay ng kaibigan ni Brian sa kanya. Isang oras ang nakalipas, may kumatok sa pinto. Brian, mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo bang maraming deliveries ang dumating kanina at naka-address sa ating dalawa? Paano nangyari yon? Yung kaibigan ko kasi, Chantel, yung may-ari ng bahay na ito, nagpadala siya ng mga pagkain. Sinabi ko ang totoo na meron akong kaibigang babae dito na kasama sa bahay. Nagulat nga siya dahil baka daw girlfriend kita. Ang sabi ko naman, hindi kita girlfriend. Magkakagusto ka kaya sa isang pulubi? Nakatawa diba? Nakita mo bang pinadala sa'yo? Oo, mga damit at personal na mga gamit. Pakisabi na lang sa kanya na maraming salamat pala. Sige na, kumain na tayo. Alam mo, may dala pala akong mga pagkain dito. Masarap na pagkain at kanin. Binayaran kasi ako kanina ng mga taong napagawa sa akin ng mga damit. 400 din yun. Binili ko na lamang ng masarap na pagkain. Nako, sige Brian, maghanda lang ako ng mga plato at kutsara. Sa hapon ding iyon, matapos lang kumain. Brian, ganito lang ba tumatakbo ang buhay mo? Bakit hindi mo subukang magtrabaho? Alam mo, kung mag-a-apply ka sa kumpanya namin, tatanggapin kita. Kasi napakabuti mong tao. Oo, naisip ko na rin yun, Chantel, pero ano Brian? Alam mo, huwag kang masyadong umasa sa tulong ng iba kasi may hangganan din ang pagtulong nila. Siya nga pala Brian, bukas maghanap ako ng trabaho. Gusto kong ipakita sa mami ko na kaya kong mabuhay mag-isa at saka mababayaran namin ang pagkakautang doon kay Roy. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. seryoso ka ba Chantel? Na gusto mo magtrabaho? Sa pagkakaalam ko, merong job hiring doon sa isang malaking kumpanya. Doon sa Wonj Hotel. Ganun ba? Naku, mabuti naman kung ganun. Bukas sasamahan kita doon, Chantel. Maraming salamat Brian. Alam mo, sobrang laki talaga ang pagkakautang ko sa'yo. Paano nga ba kita masusuklian? Ang mahalaga, Chantel, makapasok ka ng trabaho at makatulong ka sa mami at daddy mo. Sana lang matanggap ako agad. Nako, Chantel. Kung ako lang boss mo, hard ka na agad. Nako, kung ikaw magiging boss ko, baka ma-inlove ako sa'yo. Hindi, joke lang. Sige na nga, Chantel, matulog na tayo. Baka nga magagusto pa ako sa'yo. Bakit Brian? Masama bang magkagusto sa akin at magkagusto sa'yo? Hindi naman sa ganon, pero alam mo naman, isang katulad ko, magkakagusto ka? Bakit hindi? Kung isang mabait, gwapo at matulungin sa kapwa. Sige na nga, matulog na tayo. Di nga Brian, seryoso? Nagkaroon ka na ba ng girlfriend noon? Ako? Oo. Nasubukan ko naman, pero hindi ko nila lahat. Pero kapag ang isang tao mababang uri ng lipunan, inapakan na lang. Yung girlfriend ko dati sabay kaming nagsumikap, nangarap. Pero noong bigla siyang yumaman, kinalimutan niya ako. Pinagpalit niya ako sa iba. Chantel, ikaw, si Roy ba yung unang nanligaw sa'yo? Hoy, Chantel,
Tulugan na ba? Naku, tinulugan na nga ako. Kinabukasan maaga nagising itong si Chantel para mag-apply ng trabaho. Ang aga pa naman, babe para mag-apply. Ano, Brian? Ang ibig sabihin, aga pa, mamaya na lang. Alam mo, Brian, gusto ko kasing ako ang unang aplikante para malaman ko na agad ang resulta. Huwag kang magkalala doon. Matatanggap ka doon, akong bahala sa'yo. Kilala ko naman ang gwardiya doon eh. Doon ko iabot yung resume mo, panigurado ako matanggap ka. Sana nga, Brian, sana nga. Ano kaya ang bunga ng pag-a-apply ni Chantel? Makikilala kaya nito ang tunay na boss at mabawi kaya nito ang kanilang kumpanya mula kay Roy? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa buhay ni Chantel at Brian. Abangan natin ang ating part 3.